Mapagpalang umaga po ng Agosto 2, 2025. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Asona yan. Magandang umaga po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si yan. Ang aming lolo ay si ano sagot? Juan Bautista ng Biblia. Okay. Narito ako para hindi makipag-chismis. Kundi i-chismis natin yung nakabiblia na harap. Yan ang ating titignan. Bakit sinabi ni Pedro kay Jesus nung panahon na yon, huwag kang lumapit sa akin, makasalanan ako. Sipin niyo po, harap-harapan sinabi ni Pedro kay Jesus, huwag kang lumapit sa akin, makasalanan ako. Kayo ba? Kaya niyo sabihin sa Panginoong Yesus yun? Na makasalanan kayo? Di po ba? Yan ang ating kukunin paksa. Ngayon, bago tayo papalahot sa Biblia, New Testament lang, manipis lang, ano? Tayo muna ay tutungo sa isang panalangin. Ito pang ang Diyos ang pumatnubay sa atin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Kasama po si Ate Asona. Buksan ang puso't isip. Ganon din ang mga nanonood ng video ito. Kung hindi pa po nahayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat kami pong tao, wala kaming karapatan, wala kaming kapasidad, o wala kaming kakayahan para baguhin ang aming buhay. O anuman ang meron kami, tangi ikaw lang po, O Diyos, ang pwedeng magbago. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ngayon yung eksena. Kailangan meron tayong ebidensya. Ito, anong sabi ni Pedro? Dito sa, ito. Sa Lucas chapter 5, sa verse 8. Nang makita iyon ni Simon Pedro, isang Pedro po ito, siya'y nagpatira pa sa pahanan ni Jesus at nagsabi, ito na, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Okay, ano sabi ni Pedro? Maliwanag. Ulitin natin Kung may Biblia kayo, sumunod kayo. 5 ng Lucas 8. Anong sabi ni San Pedro? Lumayo po kayo sa akin. Bakit pinalalayo niya si Jesus? Actually, sa paksang ito, magkalapit lang, magkaharapan sila Magkaharapan, nasa bangka. Kasi po, ang sabi ni Pedro, sapagkat ako'y makasalanan. Iba yung salitang makasalanan sa may kasalanan. Pag makasalanan, malalim na ang kasalanan mo. Malalim. Tignan natin si Apostol Pablo. Iba yung makasalanan sa may kasalanan Meron siya sinabi rito rin, Tignan po natin, Ito. Ang sabi niya sa unang Timoteo, anong talata ito? 15. Sabi ni Pablo, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwala ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Anong layunin? Bakit sinugo si Jesus sa mundo natin? Kasi po,
lahat ng tao makasalanan. Iba po yung makasalanan sa nagkasala o may kasalanan. Kumbaga sa makasalanan, bahon ka na hanggang lig o baka hanggang dito ng kasalanan mo. Opo. Tuloy natin, ano? Anong sabi ni Pedro? Ay, ni Pablo? Si Kristo Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Ito at ako ang pinakamasama sa lahat. Oh. Ano yung makasalanan? Masama sa lahat. Kung babalikan natin si Apostol Pedro, pareho Apostol to Pablo at Pedro. Ano sabi ni Pedro? Sapagkat ako'y makasalanan. Yung palang salitang makasalanan, nang si Pablo pala ang nag-describe. Ako ang pinakamasama sa lahat. Number 1 na masama sa Biblia ang nakalagay po, Pangulo ng mga makasalanan. Kung merong number 2, number 1 si Pablo. Ganon din si Pedro. Pero hindi natin paksayin kay Pablo. Kumbaga kinuha lang natin yung paliwanag niya about makasalanan. Si Pedro. Kayo nang tanong, bakit sinabi ni Pedro? Bakit sinabi niya? Si Pedro po hindi pumatay ng tao. Si Pablo pumatay ng tao. Sa Biblia, si Pablo ay pumapatay ng mga tagasunod ni Jesus. Kaya sinabi niya, ako yung pinakamasama. Si Pedro wala naman pong pinatay sa kasaysayan. Siya nga pinatay dahil sa pagsunod niya kay Jesus Ganon din si Pablo, kaya pinatay si Pablo. Dahil sa pagsunod din kay Jesus. Bakit sinabi? Alam niyo po ano yon. May isang pagkakataon po, nangingisda po sila Pedro. Yan na po ang kinalakiang buhay nila Pedro, ang mangisda. Sa isang pagkakataon po, nang pumunta si Jesus sa lugar na yon, na kung saan sila Pedro naglilinis ng lambat. At nangaral si Jesus sa lugar na yan. Nag-Bible study siya sa lawa. Nasabi niya kay Pedro, after na sumakay sa bangka si Jesus Christ, sabi niya kay Pedro, Pedro, ilayo mo ng konti. Ilayo mo ng konti kasi po yung mga bangka nila Pedro nasa pangpang. Kararating lang po nila at naglilinis ng lambat kasi po nang isda silang magdamag at wala silang huli kahit na isa. So after ng mangaral si Jesus sa harap ng mga tao, yon, dito po yung kasalanan ni Pedro. Kaya bakit nasabi niya kay Jesus ng harap-harapan, lumuhod siya, Panginoon, huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Kasi po, yung oras na yun, the moment na kausap niya si Jesus, bago sabihin ni Pedro na ako'y makasalanan, sabi ni Jesus, Pedro, iulog mo ang lambat. Anong sinabi ni Pedro? Panginoon, magdamag kami ng isda. Wala kami nahuli kahit isa. Pasinin nyo Ang sabi ni Jesus, Pedro, iulog mo ang lambat mo. Yon ang malaking kasalanan ni Pedro. Imbis na sumunod siya sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, nangatwiran pa. Anong katwiran? Magdamag nga kami ng isda, wala kami nahuli kahit isa. Kung tutuusin niyo po, yan ang buhay ni Pedro.
ang mangisda. Isipin niyo yung magdamag. Maraming mangingisda, tanongin niyo. Kahit isa lang, meron naman silang huli. Pero bakit itong tagpong ito kina Pedro, wala silang nahuli? Kahit isa lang. Kahit na butete lang. Yun po yung kasalanan na sinasabi niyang ako'y makasalanan. Panginoon, lumayo ka sa akin. Ganyan po ang kasalanan ng tao. Kapag sinabi ng Panginoong Yesus, gawin mo, huwag ka nang magreklamo. Gawin mo na lang. Ang utos niya Pedro, yulog mo yung lambat. Siyempre, yung salitang yon, yulog mo yung lambat kasi nga may isda dyan. Nasa pangpang na yung mga isda. Yulog mo na lang para makuha mo sila. Anong pinapakita ni Pedro? Wala yan. Pinapakita. Ako nga, manging isda na, wala akong nauli. Pahulog mo pa. Dito pa sa pangpang. Yan ang isang malaking kasalanan ng tao. Tayo pong mga tao, makasalanan tayo ayon kay Apostol Pedro, ay Apostol Pablo. Sa kanyang panahon, meron pong nakita si Pedro, ay si Pablo. Dito po sa Roma, anong sabi ni Pablo? Babasahin ko po sa chapter 3, ito. Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Sa panahon ni Pablo ito, walang matwid, kahit isa. Bakit nasabi ni San Pablo ito sa kanyang panahon? Tingnan niyo po sa 18. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Walang takot ang tao sa Diyos. Ito lang Ang gobyernong nangyayari ngayon sa Pilipinas, Korte Suprema, walang takot sa Diyos. Bakit ko sinabing walang takot sa Diyos ang Korte Suprema? Imbis na pabayaan ituloy yung impeachment, anong sabi niya? Ang constitutional yan. Sabi ni Gadon, Korte Suprema, tuta ng Duterte. Sabi niya, ako nga, kung ano lang yung sinabi ko, dinisbara ko, itong si Sara, minumura na ang mga tao, pinagbabantaan pang patayin si Marcos. Hindi ba lang madisbar-disbar? Kaya ang Korte Suprema sabi niya, ay alagad ng Duterte. Kaya merong impeachment kasi merong nakita ang Kongreso. Yun ang gusto nilang malaman kung totoo o hindi ang nakita nila. Ang dapat gawin ni Sara, sabihin niya yung buong katotohanan. Pero itong Korte Suprema ang nagsabi, ang konstitusyonal yun. Ibig sabihin, wala sa batas ang konstitusyon. Ngayon ang tanong, pwede kang magtanggal ng opisyal, presidente, vice president, mga ukuban sa Korte Suprema sa pamamagitan ng impeachment. Kagaya ni Corona, na-impeach siya. Paano ngayon yan? Pag halimbawa, si Bongbong Marcos, i-impeach sila, sasabihin lang, si Sara nga Tapos na, bakbakan.
Kaya sabi ni Pablo, walang matwid kahit isa. Kasi nga, walang takot ang tao sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, sige lang. Sige, litisin nyo. Hanggang sa makita nyo yung ebidensya kung totoo o hindi. Dapat ganun ng korte. Hindi eh. Ngayon, nagmamagaling si Janggoy Estrada. Sabi niya, pagdidesisyonan na namin niya sa isang linggo, pero hindi na ako pipirma, sabi niya. Kita niya. Ayaw po nilang ipahalam sa taong bayan sa dinala ni Sara Duterte yung milyon-milyon na pera ng taong bayan. May isang pagkakataon ang sabi ni Sara, nagbigay sa Armed Forces of the Philippines 50,000. At sabi ng Armed Forces, wala naman kami tinanggap. Nasaan ngayon 50,000? Siyempre, nasa mabuting bulsa na. Yung kanyang bodyguard na 2 colonel, sila po yung may dala ng pera galing mismo sa bangko. Naimbestigan ba yung 2 colonel? Hindi. Ayun, ang tanong, nasaan yung pera na kinuha sa bangko? Ang pwede lang magsiwalat doon si Sara or yung 2 colonel. Yung isa si Colonel La Chica. Pero dahil hindi na po pinaimbestiga sa Kongreso, paano ngayon yan? Kayo po umusga. Yung pera ninyo, saan dinala? Yung pera natin. Yan ang ibig sabihin ng wala silang takot sa Diyos. Kung maglustay ng pera ng taong bayan, lustay dito, lustay diyon. Di ba si Sara? Laging pumapasal sa abroad. Hindi na nagtatrabaho, pero sumusweldo siya. Sino nagpapasweldo? Yung taong bayan na kanyang nilolo. Bakit ko sinabi nilolo ko? Sukat ba naman nagbabayad sila ng bis para merong isweldo kay Sara? Ba't hindi niya aminin saan niya dinala yung mga pera? Yung mga binanggit niyang pangalan hindi sila totoo. Sabi ng NSO. Hindi sila totoo. Walang pangalan sa NSO na yung binanggit niyang pangalan. May takot pa ba yan sa Diyos? Wala. Si Duterte nga, yung tatay niya, minura niya nga ang Diyos. Ano sabi niya sa Diyos? Stupid yung Diyos na ito. Kanino pa magmamana si Sara? Di sa tatay niyang wala rin takot sa Diyos. Kaya nagmumura din doon. At pinagbabantang patayin si Bongbong, yung First Lady at saka yung Speaker of the House, si Martin. May takot ba sa Diyos yan? Wala. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, lumayo ka sa akin. Makasalanan ako. Dahil lang sa hindi pagsunod ni Pedro, na iulog mo yung lambat, Pedro, iulog mo! Naging malaking kasalanan pala yun. Buti na lang, mahabagin ko ang Diyos. Alam niyo ba si San Pedro? Naging backslider yan eh. Nung ang Panginoong Yesus po, wala na sa lupa. Ano sabi ni Pedro? Ay, halina kayo, mangisda na. Balik na tayo ulit sa pangingisda. Talagang mangingisda talaga sila. Kaya nung ginatagpo sila ni Jesus, yun ang nangyari. Nang ginatagpo sila. Kita niyo po. Sabi ni Jesus, wala ba kayong huling isda? Alam niyo kung di na po may bigyan ng Diyos sa tao, palagay ko, sexy na yun. Kung titigpasin lang ang ulo, baka tinigpas na ang ulo ni Pedro.
Napakatigas ang ulo ni Pedro. Oh. Napakatigas ang ulo ni Pedro. At saka na lang siya sumunod. Ibig ko sabihin, kung right away, tumitigpas ng ulo ang Diyos, tinigpas na sana si Pedro eh. Nangatwiran pa. Magdamag kami ng huli, wala kaming huli. Sino kausap niya? Tinatawag mong Panginoon pero ayaw mong paniwalaan. Oh. Yun ang mahirap. Yan, sabi niya kasi ganyan daw ang tao. Kasi po ang tao makasalanan. Kaya nga sabi ni San Pablo, walang matwid kahit isa. Kasi nga, wala silang takot sa Diyos. Walang pitak sa kanilang puso ang takot sa Diyos. Yan, dadawang tao. Ilamin ka. Totoo naman yan, sabi ni Pablo. Lahat nagkasala. Hindi sinabi ni Pablo na, oy, hindi ako kasali dyan. Sinabi nga ni Pablo ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Hindi niya tsopera sarili niya. Mas maganda inaahon. Yan, repentance ang tawag dyan. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin. Kinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Yan palang hindi pagsunod sa iyo ay napakalaking kasalanan. Gaya na sinabi ni Pedro na iyong apostol, gaya na sinabi ni Pablo na iyong apostol. Salamat po, nililiwanag mo sa amin ang iyong turo at aral ayon sa kasulatan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At ang mga nanonood po sa video ito, baguhin mo po ang kanilang mga pananampalataya kung hindi pa nahayon sa iyo, Panginoon Diyos. Sapagkat ikaw lang po pwede mo pabago sa kanila. Sa ngalan ni Jesus, Amen. O mga kaibigan nanonood, sana meron kayo natutunan. Like and share. Ay yung mga nasiyara ni share nyo sa iba. Ako po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa Barangay 103, Sonid District 1, Tondo, Manila. Siya naman po si kaway, at S1. O sino lolo natin? Si Juan Bautista. God bless us all. Joke lang.